May karibal kang kapre. Antok-antok ka pa dyan. Nakita ko nga pala yung pinsan mo kanina. Ang sabi niya, pwede daw ako mamasukan sa bayan kasi naghahanap si Mrs. Malyari. Okay. Kasya pa naman ang kinikita ko sa pagpapasada ng tricycle. Mamaya, hindi mo kayanin yung trabahong yun. Iniisip ko kasi, paano pag nagkaanak tayo? Siyempre, kailangan may ipon tayo, di ba? Kaya ko naman yun. Gawaing bahay lang naman yung gagawin ko doon. Ikaw, ano sa tingin mo? Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo doon. Walang mangyayari sa akin doon. Mabait si Miss Malyari. Opa! Magandang umaga. Kumain ka na habang mainit-init pa yung pagkain. Sige. Sandali, parang aga mo yata. Hindi ka naman masyadong excited niyan para magtrabaho. Parang estudyante lang sa unang araw ng pasukan. Siyempre naman, unang araw ko eh. Nakakaya naman kay Miss Malyari kung malate ako. Baka sabihin niya, araw-araw akong malilate. Tsaka hindi ko rin kabisado yung papunta sa bahay nila, kaya kabisaduhin ko pa. Basta, bago dumilim, dapat nakauwi ka na ha. Delikado dyan sa daan. Opo, sir. Tatandaan ko po yung bili ninyo. Ay! Sus, Mariosep naman, nagugulat naman po kayo. Tingnan mo ang dinadaanan mo, Iha. May mga nilalang na hindi natin nakikita. Kapag may sumutsot sa'yo sa daan, huwag mong lilingunin. Kapag may naririnig kang magaganda sa iyong paligid, huwag mong papansinin. May magandang bulaklak sa daan. Pigilan ang sarili na mahumaling. Kaya naman po, nanakot kayo. Matatakot din pa naman po ako. Ako lang namang mag-isa talaga dito nakatira sa bahay na ito. Kaya wala kang dapat alalahanin. Sabado at Linggo lang dumidito yung mga anak ko galing Maynila. Hindi ako maselan. Gusto ko lang talaga may kasama dito sa bahay. Pareho po pala tayo, Mrs. Malyari. Nababagot din ako pag umaalis si Abmar sa bahay. Kaya nagpaalam din talaga ako na magtrabaho sa inyo. Naamoy niyo po ba yun? Parang amoy patis. Wala naman. Baka naman natapon yung patis doon sa kusina. Pakitingnan mo na lang. At pagkatapos niyan pwede ka na mag-umpisa maglinis. Nasa kwarto lang ako ha. Sige po. Okay. Mrs. Malyari, una na po ako na handa ko na po yung hapunan ninyo tsaka nakapagplansya na rin po ako. Sige. Umuwi ka ng ulam ninyo ni Abmar ha. Ay, naku, hindi na po. Ay, sige na. Hindi ko naman mauubos yung niluto mo. Saka masisira lang yan at mabubulok sa ref. Muha ka na doon. Salamat po. Sige. Kaya may patis.
ba dyan? Okay lang po. Gabi na po ako. Huwag niyo akong iiwan. Ma, okay ka lang. Tulog na tayo. Nora? Okay ka lang? Okay lang po. Sa inyo po ba itong mga prutas? Oo. Mga bulok na yan kaya tinapon ko na. Tinura ko to. Ano ka ba? Ba't mo naman ako tinatakot? Pinabalikan ni Miss Malari sa bahay nila. May kailangan yata, importante daw. Sige. Pero sabay na tayo ah. O sige, tara. Mrs. Malyari, Ah, pinatawag niyo daw po ako ulit. maupo ka muna. Kasi naiwan mo itong mga prutas. Binili ko pa naman yan para sa inyong dalawa ni Abmar. Matatamis ito. Tikman mo. At siya nga pala,
hindi ka muna papasok ngayong linggong to. Kasi magbabakasyon ako sa mga anak ko sa Manila. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ko pa rin yung sweldo mo. Eh, kaso mo, magbalik ko na siguro. Okay lang po yun. Salamat po. Meron pa po ba kayong ipag-uutos? Ay, wala na. Yan lang. Sige po, mauna na po ako. Oo, sige. Ingat ka. Salamat po. Masakit sa'yo? Ay, bilisan mo! Ano masakit? Huwag kang ganyan. Ano? Problema. Manang Biring! Manang Biring! Kailangan ng asawa ko yung tulong nyo. Sige, ilapag mo siya dyan. Sige po. Kung sino ka man na masamang espiritu na sumasanib sa katauhan ni Nora, ngayon din ay inuutusan kita na umalis sa kanyang katawan. Malakas ang kalaban. Hindi ko siya kakayanin. At kulang din ang kaalaman ko para labanan ang masamang elemento. Biring, parang awan nyo na. Baka naman may iba pa pong paraan. Parang awan nyo na. Tingnan mo naman, no? Awang-awa na ako sa kanya. Hindi ko na kung bakit nangyayari sa kanya to. May karibal kang kapre. At gusto niyang agawin sa'yo si Nora. Nasaan ka? Tara! Kalabanin mo ako! Tara! Ako ang kalabanin mo! Huwag yung asawa ko! Huwag mo siyang itadamay! Pabayaan mo na siya! Tara! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! May asawa na siya! Lubayan mo ng asawa ko! Ilang araw ka na hindi kumakain. Mas manghihinang katawan mo niyan. Mas hindi mo siya makakalaban. Sige na, parang awa mo na. Sige na. Ayoko! Kuya Admar, pinapasabi ng tatang, dali na natin sa albularyo si ate. Pag tumagal na ganyan si ate, unti-unting kukunin ang kaluluwa niya ng kapre. Malakas ang kalaban natin. Humanda kayo.
Hawakan niyo ang katawan niya. Hawakan niyo siya. Ibuhos niyo lahat ng lakas niyo. Lisanin niyo siya! Lisanin mo siya! Mas malakas ako sa'yo! Hindi ka mananalo sa amin! Hindi niyo ako kaya! Lisanin mo ang katawan ng asawa ko! Lisanin mo ang katawan ng asawa ko! Tama na! Tama na! Lisanin mo ang katawan ng asawa ko. Parang awa mo na. Lisanin mo ang katawan ng asawa ko. Parang awa mo na. Hindi ko kakayanin pag may nangyari kay Nora. Mahal na mahal ko siya. Lisanin mo siya. Pakiusap. Tama na to. Tama na. Ibabalik ko siya sa'yo. Papangako mo sa akin, mamahalin mo siya at hindi mo siya sasaktan. Pangako. Pangako. In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Sa ngalan ng Panginoon, iniuutos ko sa iyo na layuan mo ang katawan ng tao ito! Sana po, huwag niyo na po kaming gambalain pa. Masaya na kami ni Nora. At pangako po, tutupad ako sa usapan natin. Hindi ko siya pababayaan. Lagi ko siyang aalagaan at hindi sasaktan. Nadala akong prutas para sa'yo. Ay, naantok pa ako. Antok-antok ka pa dyan. Antok, ha? Ha? Kumain ka na ba? May dala akong pasalubong para sa'yo. Kararating mo lang ba? Oo, pasensya na talaga dahil may nagpatid sa kabilang baryo eh. Ayaw ko sana dahil baka walang sumabay pabalik. But naisip ko rin sayang yung kita, di ba? Tara, kain tayo. Ha?